morning, good afternoon, good evening mga Lods. Tayo ay manood at makinig ng misa ngayong araw na ito, May 14, 2025 mga Lods. Tayo ay makinig ng misa at tahimik mga Lods. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, meron tayong mahal na araw dahil meron tayong isang mapagmahal na Diyos na iniibig tayo araw-araw. Minsan, madalas, sasabihin natin, mahal natin ang Diyos. Madalas sinasabi natin, mahal natin ang ating mga pamilya, ang ating trabaho, ang iyong mga asawa. Pero paano mo pinapakita at pinaparamdam ang pag-ibig at pagmamahal na ito? Kung kakaunti lang ang binibigay mo sa iyong pag-ibig at pagmamahal, hindi tunay na pagmamahal yan. Dahil ang tunay na nagmamahal, binibigay niya buo, lahat, ganap. Ang tunay na nagmamahal ay nag-aalay na may tuwa. Sa mga pagkakataon na kung saan sinabi natin tayo nagmahal, pero meron tayong ibang minamahal, pati ang ating pagmamahal. Aminin natin ang ating mga pagkakasala, ang ating kakulangan, humingi tayo ng awat sa Diyos para tayo minsan pang makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami napapasubsob dahil sa aming kahinaan at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak, na kasama mo at ang Banal na Espiritu, magpa sa walang hanggan. Amen. Huwag mo ko disturboy at ako'y nagbibidyo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aantak-antak, di niya papatayin. At ang katarungan ang iiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha at nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi,
sa kanyang lingkod. Ako, Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siyang aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang taon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, ngayong masasama, sila'y mabubuwan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Nagpupuri kami sa iyo, Hari namin Hesukristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Pinaganda siya roon ng hapunan, naglingkod si Marta at si Lazaro, isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at binuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok. At kumalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi itinagdidig ang pabango at binigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niya. Hindi dahil siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi yun, kundi dahil siya'y magnanakaw." Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi niyo kasama sa habang panahon."
Nabalitaan na maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, o hindi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya pinalak ng mga punong saserdote na ipapatay na rin si Lazaro. Sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayan mga Lods, Magandang tama araw na. po ulit sa inyong lahat. Enough na tayo sa ating pagbablog. Welcome Pero po patuloy sa pa rin ating ang mga ating bisita. pakikinig ng misa. Pakigrit naman po ang inyong Bye-bye. katabi. Sabihin mo, salamat sa Diyos.